Ingredients po: tuna in can, salt, garlic powder, pepper, ground pepper, sugar, cornstarch, at chopped onion. Pwede po ang regular na garlic at regular na onion. I-chop lang po maigi. Pinuhin po. Sa isang bowl, pagsamasamahin po natin lahat ng ingredients. So, ayan po. Ang una po natin gagawin ay alisin natin ang juice ng tuna. Punasan muna po natin. Alam naman po natin kung saan galing-galing. Hugasan nyo muna at punasan nyo yung ibabaw ng tuna. So, aalisin po natin ang juice nito. Ang sabaw. Para mabuo po yan pagka niluto natin. Dahil po ayoko ng additional na hugasin, ay pipigain ko na lang po dito. Hindi ko nagagamitan ng strainer. Nagtitry po ako ng something that is pwedeng isawsaw sa suka. Like fishbowl, wala naman dito. So, gagawa na lang po ako. So, ayan. Meron pa ba? May konti pang tumutulo. Pigain nyo pong parang labada. Labahin, labada. So, okay na yan. Lagay natin. Chunks po ito kaya buo-buo. May konti pa. So, kamusta po kayong lahat mga kakuracha? Beautiful people. Lagay na po natin dito sa ating hinandang bowl. Simutin nyo po lahat. Pati po lata. Tuktukin ninyo kung ayaw maalis. Kutsa-kutsarain nyo. Sungkitin ninyo. Sayang po yan at binayaran natin yan. Mahal na bilihin. Isang nguya din yan. Pati po kalawang. Joke. So, lalagyan din po natin siya ng itlog. 2 itlog ang ilalagay po natin. Napakadali lang po ng mga ingredients nito. Nandyan lang po sa ano yan. Kung wala sa pantry ninyo, siguro naman ay meron sa tindahan niyo. Sa tapat ninyo. Lalo dyan sa Pilipinas. So, buo-buo po siya. Dudurugin natin ang tuna. Para po even ang kanyang pagkakaluto. Durugin lang po ninyo. Madali naman durugin niya. Pisa-pisain niyo lang. Lagyan po natin ng pamintang durog. Kung gusto niyo po ng mas maanghang, dagdagan ninyo. Kung ayaw nyo naman na masyadong maanghang, ay huwag masyado. Nasa sa inyo po yun. Kaya ako hindi nagbibigay ng measurement dahil depende po sa kumakain yan. Lagyan po natin ng garlic powder o kaya garlic o 4 o 5 butil na pinong-pinong hiniwa. Mas marami, mas masarap. Lagyan po natin ng salt to taste. Kayo po ang bahala kung gaano karami pero mas maganda yung medyo matabang. Masama po yung maalat. Madali naman pong magdagdag. Pero pag maalat na yan, mahirap na po alisin. Ito pong gagamitin ko dahil tamad akong maghiwa. Chop onion na nabibili sa Costco. Ready-made na. Tatak-tak nyo na lang. Pero pwede pong yung regular na onion yan. Basta pinuhin nyo lang lahat. So, mix well. Well. Ayusin natin ang ating camera. So, haluin po natin maigi. Para ma-blend yung kanyang mga ingredients. Lagyan natin ng itlog. 2 po ilalagay ko. Basagin nyo yung itlog ng maitlog. 1.
Punas muna. At pangalawa. So, ayan po. At habang ako po ay nagluluto o nagtitimpla ng kung ano man yan, ay linis ako ng linis. Multitasking po tayo. So, haluin po natin ng maigi. I-blend po natin lahat ng mga ingredients. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, walang sakit, masaya, healthy, and everything. Beautiful people in my channel. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, mga bago, mga dati, mga nag-stay, mga sumusuporta. God bless you all. God bless us all. So, ito po ay nag-crave ako kasi. Gusto ko po ng something na may suka, ba? Instead na bumili ako ng chicharon dun sa seafood, Filipino food, or kung ano man yung nilalagyan ng suka. Lagyan po natin ng 3 kutsaritang cornstarch. Wala na laman itong aking cornstarch pala. Buti na lang. Abot-abot pa. 3 kutsarita lang po. Para mabuo yung inyong mixture. Parang matabang sa aking amoy, kaya lalagyan natin ng asin. Ulit, dagdag lang ng konti. At pakahalu-haluin niyo siya. Ayan po. So, craving po tayo na something with suka, chicharon, pero yung mga shrimp na croquette, ayun ang gusto ko, yung sinasasaw sa suka. Lalagyan po natin ng sugar, kaunti lang. Kaunting-kaunti lang, mga wala pang half teaspoon. Ganyan lang po. Sprinkle your sugar. Ang dami namin sugar, ano po. Kasi po hindi yan ang pinantitimpla namin, yung walang sugar. Sugar na walang sugar. So yun sa ulam lang po yun ginagamit. At siguraduhin niyo pong hinalo niyo maiging-maigi. Madali lang po itong ano na to. Handa po natin ang ating kawali. Painitin po natin. At i-deep fry po natin siya. Until it's golden brown. Not silver. Not red but golden. Not pink. So, halo pa rin ako ng halo. Sinisigurado ko pong halong-halo siya. Or palong-palo. Ito po ang aking sukatan para pantay-pantay, magandang tingnan. Takalan. Ano kaya kalalabasan nito? So, bawat isang takal pong ganyan. Tak-tak nyong ganyan. Siguraduhin yung mainit na ang kawali. So, naka-high po ang aking kalan para uminit agad ang mantika. Ayaw pa malaglag. Ayaw po niyang madarang sa mantika. Sundutin natin yan. Hirap alisin, ha. Sungkit-sungkitin po natin. Hindi po perfecto kasi madalian. Pero yung iba kasi kinakamay nila, dadagdagan pa nila ng cornstarch or harina para bilugin. But instead of cornstarch, pwede pong harina eh. Pero mas masarap ang cornstarch. Mas may lasa ang harina, I mean. Wala naman lasa ang cornstarch. But maganda yung texture ng cornstarch. So, hininaan ko na yung kalan kasi mainit na siya, masusunog. Masusunog yung labas at hindi maluluto yung loob. Ganyan lang po, takalin nyo hanggang kumasya sa kawali, lahat ng kasya. Ipagsiksikan nyo dyan para isang lutuan na lang.
Isang bagsakan na lang ba? Ayan po. Hanggang kumasya, isang takal, pare-pareho po ng sukat. At kukorte na siya mag-isa niya dyan. Deep fry naman po ito, kaya... Pero kung gusto po ninyo ng iba-ibang korte, pwede nyo pong dagdagan ng inyong bilugin ninyo. Kasama yung libag nyo, iprito nyo. Bastos. Sa laula. So, ayan po. Hanggang sa maubos yung mixture natin, konti lang lulutuin ko. Ayoko magluto ng marami kasi po hindi namin nakakain ni Don Paratot. Lalo na ako, isang kainan ko lang, ayaw ko kinabukasan. Kawawa naman po si Don Paratot. Siya po lahat kumakain ng ayaw ko. Kaya sabi niya, konti-konti lang lutuin ko. Sobra pa sa amin to. Ito po ay pwede nyong iulam sa kanin. Pwede nyo pong ipalaman sa tinapay. Pwede nyo pong papakin. Kung anong gusto nyong gawin, pwede. Sausaw nyo sa ketchup. Sausaw nyo sa sweet and sour sauce. Sa suka. Yung suka po pwede nyo rin lutuin. Lagyan nyo ng pampalapot para po parang sa fishball. Pero sa akin po, suka lang na tinimplahan ko ang sausawan ko. Kung sandwich naman po, pwedeng mas malapad siya na parang burger patty po. Ayan, golden brown na po. Bali-balik ta rin nyo para hindi masunog. Yung iba po tutustahin ko, yung iba hindi kasi si Don P, as usual, ayaw niya ng masyadong tostado. Ako naman ay mahilig sa tostado. Gusto ko po luto-luto. So, di po ba, hindi ako makain ng karne. So, yan na lang. Mas okay po ito. Di po ba? Hinaan po natin ang ating kalan para hindi masunog. So, konting kembot at tuwad na lang ay luto na po lahat. Sasaksak na po natin dito para wag na nating itira kasi titigas po yung ating mixture. Hindi na masarap. Mahirap na din. Sa bagay, pwede frozen yan. Tapos iluto nyo next time. Pero hindi na. Lulutuin ko na po lahat. Basta nasa freezer naman, hindi madaling masira. Pero mas maganda talaga po yung bagong luto. So, ilalagay na natin lahat dito. Para wala nang, hindi naman ganun kadami at di rin naman ganun. Sakto lang po ito. So, ito na lang po at tapos na tayo. Pag golden brown na lahat, pwede nyo na pong hanguin. Sa isang plate, maglagay kayo ng tissue para dun nyo ilalagay at sipsipin yung mantika. Kasi hindi healthy yung mantika na yan. Yay! Konti na lang. Simutin po natin lahat. Sayang. So, tama-tama lang po. Habang piniprito siya, lumiliit. Kaya, mumakasya na. Huwag niyo po siyang, pag hindi pa siya luto, huwag niyo pagdikit-dikitin. Kasi, baka hindi mo na maghiwa-hiwalay. Kaya ako lang po na pagdidikit ngayon kasi luto na. Ayan na. Ito na po yung last natin. Naaamoy ko na po ang bango. Kanina ko pa naaamoy. Lalo po akong nagugutom. Hindi naman ako nagugutom pala. Nagkikrave lang. Nilakas ko ng konti yung kalan. Ayan na. Malapit na po. Habang ako'y nagluluto, nagliligpit na din para multitasking po ba? Sabay-sabay. Hindi yung nakakalat lahat. So, balik ta rin lang po natin. At pinatay ko na yung kalan ngayon. Nilakas ko kanina, tapos pinatay ko na kasi mainit pa po yan. Sayang, para matipid tayo sa kuryente. Tsaka okay na po yan, mainit pa. Maluluto na lahat yan sa init na yun. So, hanguin natin. Hinahango na natin sa may
napkin or tissue or what. Pero napkin, table napkin po. Para sipsipin lang yung mantika. So, inuuna ko yung mga tostado na. So, ganun lang po kadali, di ba? Kaya kung nagkikrave kayo, ano pa inintay nyo? Magluto na kayo. Ang sarap po niyan. Homemade, malinis. Matitimplahan nyo sa gusto nyong timpla. Napakadali po lutuin. In just 10 minutes, meron na kayong napakasarap na piniritong isasaw-saw sa sukang masarap. Makapigil hiningang kakainin. Tululaway. Simut sarap. So, eto na po ang ating pinaghirapan. Tagumpay ang ating operasyon, mga kakuratsya. Yehe! Ang bango, ang sarap! Tikman na po natin to. Try nyo to ha, mga kakuratsya. So, ito na po ang ating paghuhukom. Titikman natin kung anong lasa ng ating niluto. Napakadali lang po lutuin, di po ba? Tampok. So, inalis ko muna yung mga basura nasa likod ko. Lagi na lang po may extra yung wali, dustpan, tsaka basura. Ito po yung ginawa natin sausawan. Suka, asukal, konting toyo, konting patis, bawang, konti, at tsaka sili. So, ito po yun. Yum, 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 yum! Let me show you, mga kuratsya. So, ito yun. Ating sausawan. Nakikrave po kasi ako sa, alam mo na yun, yung suka. Hindi ako makalabas para bumili ng chicharon o whatever. Lala. So, ayan na po. Naaamoy ko ang bango. Tikman natin. Tikman ko lang pala. Sinend ko nga kayo doon para to. Sabi niya, mukhang masarap pa. Napapalunok na po ako. Gusto ko po nakababad, ganyan. So, ito na po ang paghuhukom. Napakadaling lutuin, di po ba? Pinagsama-sama ko lang. Lalagay ko yung ingredients dyan. Nakita nyo naman, di ba? Tingnan natin. Ang sarap. Ang sarap po, mga kuratsya. Tama-tama lang yung alat niya. Tama-tama yung nilagay ko mga sangkap. Ang sarap. Ano nga po pangalan ko? Try niyo po ito, di ba? Ang bilis lang lutuin pag nag-crave kayo. Ang sarap. Mga kuratsya, masarap po siya, pero biro. Tapos po, nauhaw kayo, inumin niyo yung suka. Craving satisfied. Ito po yung nagawa ko sa isang tuna. Dali lang, mumuyain ko muna po. Kukuha akong tubig. Nagmutulo sipong ko. Sobrang sarap. As in. So, inom muna po ako ba para makapagsalita ng maayos. So, ang ingredients po nito, isang buong tuna. Kahit anong klaseng tuna. Pero yung ginamit ko sa Costco, wala siyang flavor. Plain lang, hindi siya maanghang.
Tapos nilagyan ko ng konting asukal, asin, salt to taste, paminta, harina or cornstarch. Mas masarap ang cornstarch kaysa harina. May lasa-lasa yung harina. So, to continue, pangalawa ko, babad po natin ganyan para mas masarap. Para pang fishball. Kahapon pa po ako nagkikrave sa ganito. Bala ko sanang pumunta ng seafoods para makabili ng kahit na anong pwedeng isaw-saw dito. Ayoko naman lumabas na gamit yung isang sasakyan. Kasi po sa totoo lang kukwento ko sa inyo kung bakit ayokong gamitin yung isang sasakyan namin. Naibangga ko po yun. Nung pong nagkasakit si Don P. Tapos pinauwi ako dahil bawal magbantay. Nawala po ako sa sarili. Nung nagde-drive na po ako, nasa second floor yun, mataas. Yung parking. Ang nakaharang po yung mga, anong tawag dito? Basta may mga chain na nakaharang kasi kung hindi, didiretso ka doon, di ba? Matataas yung parking doon, level by level. Sa sobra pong tuliro ko dahil po inaalala ko si Don P. Tapos pinauwi ako dahil bawal magbantay. Imbis na po i-drive ko, naabante ko po siya. So bumangga po ako doon kung hindi yung malalaglag ako. Kaya ever since po na nangyari yun, hindi ko na din-drive yung sasakyan na yun. Naibangga ko po talaga siya sa sobrang tolero. So, salamat naman sa Diyos at okay naman na lahat. So, kaya po, hindi ko din na-drive. Naikwento ko lang po. At saka binabad ko na rin to. Ang sarap. Shout out po sa mga subscriber ko, Marian and family. Tapos, sila Jazz and family. Baliktad, mga manugang ko yan. Maring Irene, mga subscribers ko. Sis Julita, mga team ko, Never Say Die. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat po nang nakasubscribe. Sa lahat po nang nanonood. Mga kamag-anak, kapatid, anak, apo, pamangkin, pinsan, mga kaibigan, shout out sa iyo, Minerva and Carol and everybody, mga boses natin yan. Thank you sa inyo. Thank you. Let's eat. Again, this is my second. Ang sarap po mga kuracha. Hindi ko titira si Don P. Ay, titirang ko. Naiyak po ako sa suka. Bawal nga sa akin suka eh. Nilalagyan ko po ng tubig yan. Para hindi masyadong matapang. Gusto niyo po, tumutulosin mo ko. Ang sarap po kasi maanghang yung suka. So, para po hindi masyadong matapang yung suka ko kasi dato puti gamit ko. Hinahalo ko ng konting tubig. Kasi nga po bawal. So, ito yung ating sausawan. Yan ang magdadala dyan. Pwede rin po yung malapot kung gusto niyo kamukado sa fishball. Lagyan nyo lang, lutuin nyo lang. Ganun, same procedure. Lalagyan nyo lang ng cornstarch. Pero mas gusto ko yung ganito. So, yun lang po mga kuracha. Sana may natutunan kayo sa akin. Ngayong araw na to. Ito po yun. Ang sarap. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Nag-aalarm na yung aking wait lang. Close up po natin yan. Napakasarap na. Tuna. Whatever you call that, basta masarap. Bye-bye po!
Excuse me po. God bless us all. Love you all mga kuratya. Till my next vlog. May kasunod pa? Meron pa. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Diba, bilay ko kung sinasabi. Ingat, ingat, ingat. Mahal ko po kayong lahat. Bye! Hmm.